Yan, magandang araw mga kapanyero. Welcome back po sa ating channel. Napakainit ng lugar na to. Grabe. Ang lagkit dito mga kapanyero. Yan, mga biglaang travel namin mga kapanyero. Nandito ako sa isang lugar sa US nga pala. So titingin tayo ng mga opportunity na naghihintay sa lugar na to. Ito mga kapanyero, kakabababa lang natin dito sa airport nga pala. Ito yung nirentahan naming sasakyan to. Hindi natin nakita nyo naman mga kapanyero, rent lang to. Mga bigla ang lakad namin dito sa lugar na to. Kung makikita nyo mga kapanyero, ito, kakakarga lang natin ng gamit. Ayan o. Ay nako. Pero nung kinuha ko to sa parking, hindi ko mapaandar kasi hybrid to. Hindi ko alam kung paano ko i-start. Parang inosente ko rito. Yan, kung makikita nyo mga kapanyero, bagong bago. Kia, ang linis pa. Ano lang siya, maliit lang siya. Compact na compact yung size niya. Yan o. Pero ang ganda. Kanina mga kapanyero, nilagay ko yung susi. Iniintay ko na tumunog yung makina. Kasi nasanay tayo mga kapanyero na pag in-start mo, tumutunog na kagad yung makina, di ba? Ito hindi. Talagang electric pala to. Ngayon ko lang kanina ang tagal ko pa bago ko mapaandar to. Na kaya nga naiinis din ako, ang init-init na hindi ko mapaandar. Yung pala ready na pala kagad. Paano na siya iintayin na umingay yung makina para umi-start. Kumbaga, i-click mo lang na ganun, okay na. Kumbaga, ready na mga kapanyero. Ayan o. Hindi ko to binabasa kanina eh. Iniintay ko na umandar yung makina. Ganon yung nangyari. Kaya ang tagal ko, paulit-ulit ako kung paano ko mapapa-start. Yung pala, ready na siya. Kung makikita nyo mga kapanyero, ang miles lang niyang natakbo 14,161. Diba? So wala pa tong itinatakbo. Konting-konti pa lang ang gumagamit nito. Kaya nga tapos yung aircon niya ang lakas. Kaya nga tamang-tama ito kahit na anong init. Kahit magta-travel, magpaikot-ikot tayo. Pagka naglobat tayo sa init, pumasok ka lang rito sa sasakyan, mare-recharge ka na kasi ang lamig ng aircon. Kaya kung makikita nyo, ang ganda. Kumbaga mga kapanyero, electric na siya eh. Kumbaga pag pinaandar mo to, magcha-charge na to eh. Ayan kaya mga kapanyero, kung makikita nyo, nagcha-charge na siya. Kumbaga, baterya na lang ang nagpapaandar dito, hindi na siya gasolina. Kaya nga napakatipid nitong ganitong klaseng sasakyan. Kaya nag-iisip-isip din ako kung may pagkakataon na makabili rin ng ganitong electric vehicle, mas maganda, di ba? Yan para saktong-sakto lang sa sa akin to yung nasanay kasi kung mga kapanyero sa truck, di ba? Ang laki, ang luwag-luwag ng truck, tas ang taas-taas pa. Nung kinuha ko to sa parking ng rental company, lang naman, malapit lang naman. Kumaga sa airport, paglabas ko na ang gate ng airport, lalakad ka lang kasi nakapark to sa medyo ilang minutong paglalakad rin, doon nakapark. Binigay lang sa akin yung susi, tapos kuhanin ko raw sa number 13. So punta naman ako sa parking ng number 13, doon na ako nagka-problema na hindi ko mapaandar na yun pala, ganun lang pala to. Komportable siya. De lalo pa, itatry natin to, i-share ko rin sa inyo kapag nagda-drive na tayo rito. Ito naman mga kapanyero, hindi naman tayo maglo-long drive dito eh. Kumbaga, paikot-ikot lang tayo kasi may mga imimit tayong mga tao rito na pupuntahan. Diba? Kaya nga yung biglaang punta namin rito, may mga kakausapin tayong tao na pupunta natin sa bahay pero malalapit lang raw, nasa paligid lang daw. Kaya hindi rin malayuan yung gamit natin. Kaya yan, na-share ko lang sa inyo tong sasakyan na rent natin na ganito. Ayan iniintay namin tong pagkakataon na ganito, pero hindi namin inaasahan na ganito kabilis ang paglipad namin dito
sa US nga pala. Hindi na ako nakapag-video sa loob ng airport, dito na lang ako sa labas sa parking kasi nga gusto na naming makalabas dahil nga puyat, pagod, yung travel time natin medyo mainit pa sa pakiramdam. Hindi ko inaasahan na ganito kainit yung lugar na to. Yan kung makikita nyo naman, saan ba tayo? Ayan tirik na tirik ang araw. Grabe ha. Tsaka mga kapanyero, ang lagkit sa sa balat. Siyempre alam niyo naman sa Alberta, yung katawan natin nakababad tayo sa loob ng cooler, sa warehouse. Tapos sa labas medyo nag-uulan pa rin. So maano yung klima, makatamtaman ang klima sa araw-araw na paglalakad namin sa Edmonton. Pero sa lugar na to mga kapanyero, paglabas pa lang ng gate ng airport, nanunuot na sa balat ang init. Saka yung yung parang Pilipinas, parang yung napakalagkit sa balat, parang ganun ganun yung pakiramdam ko sa ngayon Yan, buti na lang mga kapanyero, medyo maganda-ganda yung narentahan nating sasakyan na bagong-bago. Kumbaga malakas ang aircon nito sigurado. Kaya nga ito kalalanding lang natin. Ayan, yung mga gamit kasasakay lang para makapunta na tayo sa hotel na nakabook na tayo sa hotel ngayon dito mga kapanyero. Kasi yung lugar na titirahan namin dito, kumbaga hindi muna kami didiretso doon sa lugar na yon. Kaya kung nasan tayo ngayon mga kapanyero, nasa Florida, USA nga pala tayo. Yun ang natin yan. Ito yung location natin yan. Dito ako mag-share sa inyo. Dito ako magliliwaliw sa lugar na to. Yan, kung ano yung mga reason kung bakit biglaan nakalis namin. Sa mga susunod na lang nating video ko ipagsusunod-sunurin yung istorya ng pagkakapunta namin dito. Ang init, grabe. Parang pakiramdam ko rito mga kapanyero, kinakapos ako ng hininga. Hindi ko akalain na yung lugar na to, naririnig ko na itong lugar na Florida, mainit. Pero dito nakarating na ako rito siguro 7 or 8 years ago. Nung siyempre maliit pa yung anak ko noon, dinala namin siya sa Disneyland nga pala sa Florida. Yun yung naging travel tour namin noon, nung una-una namin punta rito. Pero siyempre napakatagal na noon. Tapos nasanay na yung katawan natin sa Edmonton na napakalamig, di ba? Tapos bigla na naman akong babagsak rito para ako nasa Pilipinas. Ganito yung klima sa Pilipinas pagka bandang Marso. Grabe, ang sakit sa balat. Kasi mga kapanyero, dapat itong travel namin na to sa USA na to, ina-expect namin September pa, sa mga susunod na 2 linggo or 3 linggo pa. So hindi namin ine-expect na ganito kabilis. Biglang tawag, kailangan nyo makarating sa Florida para makita natin, at least mag-explore tayo kasi rito maghahanap rin tayo ng mga opportunity na nag-iintay sa lugar na to. Siguro, para sa nakikita ko naman, parang sa nakikita ko naman sitwasyon, baka may opportunity. So titingnan natin, mag-i-stay tayo rito ng mga ilang araw para mag-explore, tingnan yung lugar, tingnan yung mga employer na nag-iintay, baka sakali, di ba? Siyempre mga kapanyero, tinitingnan din natin kung saan tayo mag-grow, di ba, ng ating career, yung mga ganon. So titingnan natin kung ano ang nag-iintay ng opportunity natin dito sa Florida, USA, di ba? Kaya yan mga kapanyero, share lang kung nasan tayo ngayon, di ba? So napabayaan na naman natin, naiwan na naman natin yung farm natin para hindi na naman natin maaasikaso. Pero buti na lang nakapag-mower na tayo nung 1 linggo, naayos na natin dahil nga may mga darating tayong bisita, di ba? So bago pa magdatingan yung mga bisita natin, makakabalik ako sa Edmonton, di ba? Kaya nga makakapag-mower pa tayo ng isa sa farm natin. Kaya mga kapanyero, update lang kung ano yung mga nangyayari, kung nasan tayo ngayon. Samahan nyo ako na mag-explore dito sa Gainesville, Florida, USA. Kaya ngayon mga kapanyero, kung bago ka lang sa ating channel, huwag nyo naman kalimutang mag-subscribe. Pakipindot naman ng ating subscribe button para suporta sa ating channel. At masubaybayan nyo rin yung mga pag-explore natin dito sa bagong lugar na pupuntahan natin, di ba?
itong Gainesville na to, Florida, bago lang ngayon pa lang ako pupunta rito. Kasi noon mga kapanyero, ibang bayan dito sa Florida kami nagpunta. Yun nga, yung malapit sa Disneyland, di ba? Doon yung talagang pinuntahan namin. So ngayon, ito pa lang yung first time ko na mag-e-explore sa lugar na to. Titignan din natin kung ano ba yung magagandang puntahan dito. I-share ko sa inyo lahat yan mga kapanyero. Update lang kung nasan tayo, tsaka tayo magliliwaliw sa mga susunod na araw. Nga pala, magpapahinga muna tayo dahil nga sa sobrang init. Kaya yan mga kapanyero, maraming salamat. Hanggang sa muli.